Hello Kathleen fans, si Alden na nanalo sa puso at buhay ni Ma'am Catherine. Ito legit talaga ito mga kasembreros. Talagang solid ito na patunay. Tapos ang isang fan dito nagala Catherine Bernardo sa buhay ni Sir Alden. Kasi ito muna, sige tatakal ko muna ito mga kasembreros ha. Di ba nung parang soft launch ng BYD car bilang si Alden ang brand ambassador or bagong brand ambassador mga kasembreros. 'Di ba si Steph pala yung grabing paghanga niya kay Sir Alden na tumitili doon sa may mismong soft launch ng BYD. Yung kanyang pangalan bilang vlogger mga kasama sa kanyang Facebook page ay GRW Steph Vlog, no? Tapos yung soft launch ng BYD pala ay nasa Okada Manila Grand Ballroom mga kasembreros. Tapos 8 hours ago, sabi niya na para bang feeling ko ako si Catherine ng 5 seconds talaga. So sabi nito sa kanyang caption mga kasembreros, ang kulit lang ni Steph noon. Talagang solid siya na tagahanga ni Alden at saka ni Catherine mga kasembreros. So alam niyo na, no, talagang marami ang talagang naniniwala no ng Catherine mga kasembreros. Kasi nga kahit mga fans ay talagang parang alam niya yung insinuation ng Catherine mga kasembreros. Tapos ito, next item natin mga kasembreros na feature si Alden Richards. Medyo kakaiba ito kasi may voice over siya, parang trivia type mga kasembreros na sinasabi dito na hindi lang kumapa yung kabutihan ni Alden ba, no? Hindi lang sa fame, hindi lang sa pagiging aktor, yung kanyang kabutihan dito na parating nagbibigay, no? Parating generous mga kasembreros. So parang na-feature na dito yung kwento ng kabutihan ni Alden Richards mga kasembreros. So Alden Richards sabi niya na kilala sa pagpapahalaga ng pamilya, priority sa responsibilidad bilang anak. Para sa kanya ang tagumpay ay walang saysay kung hindi ito na ibabahagi sa mga mahal sa buhay. So number 2 niya, bukod sa pag-arte, ginagamit ni Alden ang kasikatan para tumulong sa nangangailangan mula sa donasyon hanggang sa pagsuporta sa mga programang gawa or pagpangkaong gawa mga kasembreros. Marami sa mga ito ay ginagawa na niyang inaasahang kapalit mga kasembreros. Number 3, sa kabila ng kasikatan at tagumpay, nananatili siyang mapagpakma. Yes, no, definitely mga kasembreros. So marami na katrabaho niya nagsasabi ang kabutihan niya ay pareho sa likod na at harap ng camera. So minsan ang tunay niya hindi nasukat sa kinikita kundi sa dami ng pusong natutulungan. Kung naniwala ka sa kabutihan ng ang kabutihan ng tunay sa kata ng tagumpay ay like dito mga kasembreros. So ito mamaya ipi-play ko po, no, para po mapakinggan ninyo mga Tapos ito ang kulit dito ni ni Jason Starr na naman mga kasembreros. Nag-post siya dito kagabi na ng video na sabi, buksan mo, papasukin ako. Yung kanta na, no? So, bulaklak para sa iyo, no? Tapos, ano man ang gusto mong gawin ko para mahalin mo, sabi, parang ganun mga kasas. Ang cute ni Jason Starr. Tapos, yung picture ng cat din sa likod na parang na-edit lang dito yung picture, yung jacket ni Alden, no? Dapat denim jacket ito na kulay. Hindi parang nag-match siya doon sa may background na maroon, no, light maroon mga kasembreros. So ito yung picture nila sa Carson City sa California mga kasembreros. So Carson City sa Nevada, California mga kasembreros pala. So yun siya, no, mga kasembreros, mga Cathinatics sa Hollywood sila habang nagpo-promote ng Hello Love Again dati mga kasembreros. So talagang tawag dito, ang Carson City pala sa Nevada, no, mga kasembreros, hindi pala siya sa California. So yun na, parang capital city pala ito ng Nevada mga kasembreros, isang state sa United States of America. So pero po konting edit lang naman, no, yung nangyari dito mga kasembreros. At saka of course itong kakulitan ni Jason Starr sa kanyang TikTok account kagabi mga kasembreros. Tapos may mga nababalita na parang dinilit na daw ni Daniel Padilla yung mga pictures ni Catherine Bernardo sa kanyang Instagram account, na kung saan ay para sa atin good news ito, although medyo masakit kaya siguro
Inaantay ko rin dito, baka i-delete din 7 hours ago, new gen trends. Daniel deleted their photos of Catherine on his Instagram. Sadly, no Kathniel anymore. So sabi dito, no? And marami, hindi lang new gen trends yung nakita kong nag-post nito na dinilit na nga ni Daniel yung pictures nila ni Catherine Bernardo, mga customer. So try kong i-check yung Instagram ni DJ Supremo. Pero nung chinek ko, nandito pa rin naman. So tao dito, siguro hindi nag-check o nag-double check yung iba dito. Kasi kung i-scroll down nyo po yung tao dito, yung Instagram ni DJ Supremo DP, no, yung kanyang pangalan, nandito pa rin naman. So pero ang importante dito, naka-move on na sila pareho, mga kasembreros. So try nyo po double check sa sarili niyo para makita nyo na hindi naman dinilit ni siguro yung iba, pero hindi naman lahat. Marami pa naman dito. Kasi literal ko nakita dito. So, search nyo rin po, mga kasembreros, sa sarili ninyo na present pa rin naman yung pictures nila ni Catherine, mga kasembreros. So, siguro kapag ang iba naman dito ay part ng kanilang paid advertisements or paid endorsements. So, part rin ng kontrata nila siguro yun na bawal delete. Pero may mga iba naman dito na gala-gala mode lang sila. So, yun. Nonetheless, may pictures man o wala na present sa kanilang Instagram accounts ay dito naka-move on na naman sila pareho. So, that's the most important thing, mga kasembreros. So, kung magapa sa atin ay hindi naman kailangan i-delete lang for the sake of siguro may galit pa, ganun-ganun. So, wala na, mga kasembreros, no? So, pero let's move on. Now, wala naman talagang hindi naman dinilit, mga kasembreros. So yun, kung kaya mahalaga na mag-double check tayo sa ating mga sarili. Tapos ito, 6 hours ago, posted ng Catherine Blue Hearts 2016. Na era ito ni Kath, na kung saan ay ngayon ay 2026 naging Asia's multimedia star na siya, at box office queen, mga kasembreros, no? So dito ay parang naka-wide si attorney at parang may kinakausap pa. So, way back 19 years old pa dito si attorney, no? Kasi 10 years ago, 29 siya ngayon. So, she was 19 years old back then. So, para may ginagawa yata sila dito na na shoot, mga kasembreros, na at saka may kinakausap siya this time. Tapos ito, yung isang admin na pansin niya yung kamay ng Kath din sa likod. Yung sa Jensen kasi sila, during promo ng Hello Love Again, yung Kath din, mga kasembreros, ay may inaabot na panyo si Alden kasi nga pawisin si attorney. Kung kaya papalihim siyang nagbibigay ng tissue or panyo ng panyo, mga kasembreros. So, may mga tipong ang kamay nilang dalawa, no? Sabi dito ni Elisha Pulin, mga kasus 12 hours ago niya pinost. So, ang kamay ng dalawa, ayan, hindi naman talaga mapaghiwalay ang kamay nitong dalawa, no? Kapag magkasama sila, para silang mga magnet at mga glue. Naka-glue at saka naka-automatic na yung mga kamay nila, mga kasembreros. So, pero dito ay nag-aabot ng tissue si Alden, mga kasembreros, kasi sweaty, no? At saka pawisin talaga itong si attorney, mga kasembreros, mostly sa kanilang mall tour dati, no? Na-recall lang ito ng isang Kath then admin, mga kasembreros. Tapos, ito, next item natin, may nagpunta ulit doon sa may McDo ni Alden. Yung iba nga din parang nabasa ko, nung pumunta sila sa McDo, ay dito para kumain, magtutropa sila. Tapos sarado na pala, so ang ending sa Jollibee sila kumain. Kumain, mga kasembreros. So tapos ito naman, ibang vlogger ito, mga kasembreros. Parang nag-tour siya. Tapos sinabi niya na tapat ito ng isang sikat na simbahan or parish doon sa Santa Rosa, mga kasembreros. So tapos sa kabilang highway, tapos sinasabi niya dito na na-emphasize niya yung malawak yung parking, mga kasembreros. Tapos and sabi niya dito 24 hours 7
na 24 hours open mga kasembreros, sabi niya. So, tawag dito, siguro sa time na yon na yung sabi ko nga na sarado nung pumunta sila, na ibang grupo ng mga tao ay siguro araw ng pamamahinga. So kung kaya sarado siya mga kasembreros. Nonetheless, no, talagang maraming positive feedback mga kasembreros from customers. Tapos ito, 9 hours ago mga kasembreros, Happy Catherine with Artist Friends. Nagwalwal kasi naman ang ganap ngayon ng Kainiel, nagsiselos na. Hindi ko lang. Sorry to say, itong si Rizel Kenneth, no? Sorry to mention yung pangalan ng nagpo-post. Ito yung nagpo-post parati ng Mayor Mark Alcala. Itong naginuman si Kat, matagal na po ito, no? Hindi sabi niya pa dito, nagselos daw sa Kainiel kung kaya nag-inom daw si Ma'am Catherine. Hindi po ugali ni Ma'am Catherine ng ganito, no? Sana wag namang mag-overstep ng bounds, no? Happy Catherine with Artist Friends, nagwalwal kasi naman ang ganap ngayon ng Kainiel, nagsiselos daw. Ay naku po. So tahimik nga si Ma'am Catherine sa kanyang So ito pa ay throwback. Ito yung time ng Kathniel days. Tapos yun nga, bata-bata pa si Ma'am Catherine. Parang tayo ba, minsan pag 30 na tayo, malapit sa 40, for example, we have to minimize at saka iwasan yung ganito kasi healthy living na si Ma'am Catherine ngayon. So, okay lang mag-post sa sana ng ganito, pero yung caption kasi, nagsiselos daw ngayon sa Kathniel, sa Kainiel, or kina Daniel Padilla at saka Kyla Estrada, kung kaya nagwalwa. Ay, naku po, hindi. Matagal na po ito mga kasembreros, no? So, parang time pa ito ng, time ng Kathniel. Tapos, kasama niya yata ito sila Chief Filomeno and other kamakasi na Heart Evangelista yata yung iba dito, at saka si Liza Soberano, Nadine Lustre, parang sila, if I'm not mistaken, nasa 20 or something, or 19 or 21, something like that. Pero hindi po ito hindi po siya nag-iinom dahil nagsiselos, correct po natin yan mga kasombrero. So super tahimik ni Ma'am Catherine ngayon. So food trip pwede, pero yung magwalwal dahil sa selos ay very no-no mga kasembreros. Tapos ito, 10 hours ago, Go Reno mga kasembreros. Parang pinagtabi niya dito sina Daniel, Alden, Joshua, and James mga kasembreros. Kay Daniel, like sign. Kay Alden, heart. Kay Joshua, wow. Tapos kay James naman ay heart na may emoji na parang nakayakap mga kasembreros. So, lahat naman sila, no? Pagkapugian ang labanan, ay lahat naman sila pogi mga kasembreros. Pero, sa ugali na lang talaga at sa character nag-matter mga kasembreros. So, yun, at saka advocacy, no? Purpose sa buhay mga kasembreros. Tayo po ay tao dito, kung pa parang tao na nadidiscern nila or natitimbang minsan kung sino ang mas maraming good purposes or advocacy sa buhay mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, si Alden, na-feature din siya dito sa bandera, no? Ito pala yung time na napagkamalan siya na minor de edad sa USA or sa Amerika na bakasyon nila mga kasembreros. Bandera, 6 hours ago, feeling proud and flattered ang Asia's multimedia star na si Alden Richards nang mapagkamalan siyang minor at totoy habang nagbabakasyon sa Amerika dahil may mapagkakataon raw na hinihingian siya ng ID sa ilang establishments mga kasembreros. So, tapos ang picture ni Alden dito na swimming mga kasembreros. So, part yata ito ng kanyang bakasyon sa Aqua Resort sa Batangas, sa Boracay, no? Mga kasembreros, yung picture na ito. If I'm not mistaken. So, yun po, no? So, talaga nakaka-flatter naman talaga na mapagkamalan kang totoy mga kasembreros. Tapos si Lex Moto, day 2, McDo ni Alden. Tapos pila pa rin na marami mga kasus, no? 141 likes. Si Lex Moto, may nakakatuwang kwento to si Lex Moto. Sa susunod na vlog, kayo din mga kasembreros.
Parang araw-araw siyang kumakain na sa McDo ni Alden, may hika pala siya. So, ang nangyari, ay inhaler ang kasama ngayon ni Lex Moto na vlogger, mga kasambreros. So, si Alex yata ito, no? Kasi Lex Moto or Alexander. Tapos ito, pero get well soon ha, Sir Lex Moto, and maraming salamat sa pag-update mo rin sa McDo at buhay ni Sir Alden. So, get well soon, no? You will be healed in Jesus' name. So, tapos, 5 hours ago, Catherine Blue Hearts, Thankful Thursday Mindset. Be thankful for every little thing in your life. Thank you, Lord. So, tapos ito, no? Picture niyo Catherine naka-side view. Naka-white siya dito. Pero ito po yung kanyang damit during blessing ng kanyang bahay, ng kanilang mansion, mga kasambreros, at saka birthday na rin ni attorney, mga kasambreros, way back 2024, mga kasambreros and mga Catinatics, no? Tapos ito, si kahapon, P. Junior Tamayo, with Randy Ramirez, na-feature din siya, or parang pumunta sila sa, ito na yun. Sige, ito na nga yun, mga kasambreros. Sorry, hindi ko na-flash kanina eh. Ito yung sasabi ko na pumunta sila sa McDo, pero sarado. Kung kaya ang ending, nauwi sila sa Jollibee or sa Jollibee. Yung mag-McDo or yung magmamakdo sana sa bagong bukas na branch ni Alden, kasi pagdating namin sarado. Kaya ayun, nauwi sa Jollibee. So tapos picture nilang magkatropa, mga kasambreros. So baka ito, anong araw bang, ano ba yun? Baka nauna sila or nahuli, mga kasambreros, no? So hindi siya 24 hours pa, no, na nag-ooperate. Pag-aaralan pa yata nila yung tawag dito, yung ng management, mga kasus, kung kakayanin nila mag-operate ng 24 hours ago. Tapos ito, 3 hours ago, pep.ph, mga kasabers, no? So ito na yung parang confirmation na spotted sina Kyla and Daniel sa Palawan. 3 hours ago, rumored couple Daniel Padilla and Kyla Estrada sparked buzz online after being spotted together in El Nido, Palawan. So hindi siya sa sa boutique resort sa Isla Amara. Sabi ng ilan ay sa Isla Amara daw siya. Winelcome pa daw sila ni Catherine, mga kasambreros. So El Nido, Palawan, an island believed by netizens to hold special memories for the two. So yun siya, no? Tapos pictures nga ni Daniel at Kyla Estrada. Dami kayo, mga kasambreros. So talagang yung iba ay sabi nila sa Isla Amara Resort daw ni Alden, ni Kath and Piolo Pascual. So, but that's not true, mga kasambreros. Tapos ito, doon sa may soft launch ng BYD, bilang si Alden ng bagong brand ambassador, parang binigyan na siya ng chance doon na magsalita, no? Kasi naman nakaraan natin ay wala siyang boses pa or walang audio, mga kasambreros. So, parang dinidescribe niya dito yung car or yung kotse, mga kasambreros, kasi siya mismo ay nakabili, no, ng car, ng kotse na ito, mga kasambreros, pero medyo putol lang siya. Pero try ko pa rin itong i-play mamaya, mga kasambreros. Hahanapin pa natin at saka ko ipa-flash or sasalin sa ating mga next items, mga kasambreros. Pero yun, still congrats, no, kay Phenomenal Box Office Cinema King. So January, hindi pa natatapos ang January, baka bukas or mamaya or sa susunod na araw may pasabog na naman si Alden. So maliban doon sa kanyang January 27 na pasabog na sa Hanggutita. Tapos ito na nga, main item natin, mga kasos, si Alden ang nanalo sa puso ni Ma'am Catherine. And then si Ma'am Catherine naman sa puso ni Sir Alden. Tapos walang Daniel, walang Mayor Mark Alcala, mga kasambreros. Kasi na-emphasize, na-mention ko to noong mga nakaraang vlog natin. Pero i-emphasize ko ulit siya dito, mga kasambreros, sa Instagram, wala po ibang fina-follow si Ma'am Catherine. Hindi si Daniel Padilla na, hindi rin walang Mayor Mark Alcala, at never naman siguro pinalo ito ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, no? Si Mayor Mark Alcala sa kanyang Instagram account. Ang pinalo niya lang dito or fina-follow, mga kasay, sino? Si Alden Richards. So siya lang talaga. Kasi alam niyo po, mahalagang bagay yung following sa Instagram or sa social media accounts ng mga artista. So, kagaya ni Liza Soberano, marami siyang in-unfollow.
sina Enrique Hill, sina Julia Barreto, si Catherine, no? Isa rin sa mga in-unfollow ni Liza Soberano, mga kaso. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Ewan ko lang kung may issue si Ma'am Liza Soberano. Kaya Ma'am Kath, mga kasembreros, kay Enrique Hill, of course, no? Kay Julia Barreto, hindi ko lang din alam, pero siguro trip lang niya na dito na mag-unfollow, mga kasembreros, no, sa mga dating kasamahan niya sa industry ng showbiz, mga kasembreros. So nonetheless, going back dito ay talagang kumbaga pa si Alden lang ang nanalo sa puso sa puso ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So bakit mo naman i-unfollow, 'di ba, ang isang taong naging parte, naging close, naging intimate, at saka kumbaga pa source of income, source of wisdom din minsan ni Ma'am Catherine, no, mga reminders, for example. And also ganun din Sir Alden kay Ma'am Catherine na nag-brainstorming sila ng kung anong dapat gawin, at saka yung dito yung mga advice, yung mga point of view at saka plano sa buhay, mga kasembreros. So doon sila talagang nagkakasundo. So kung kaya si Alden ang talaga nanalo sa puso ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, at wala nang iba. So kung meron mang Mayor Mark Alcala ay maglatag muna kayo ng ebidensya. Kasi no evidence ay still imagination, at gawa-gawa pa rin ang kwento ng relasyon ni Mayor Mark Alcala at saka ni Catherine Bernardo, mga kasembreros. Sa mga terms ngayon ay in your dreams, no, mga kasembreros, drawing lang ang Kath and Mayor Mark Alcala na tandem or relationship, mga kasembreros. So dito tayo sa legit na nakasama ni Catherine, from Hello Love Goodbye to Hello Love Again, and never naputol daw yung kanilang communication, mga kasembreros. That's according to them as well. So hindi po yun gawa-gawa, mga kasembreros. So team panatag tayo, ha, at saka team matatag, mga kasembreros, sa Kath din. Tapos ito, next item natin, ang cute nito kasi tawag dito, merong pinost si Ken. Hindi ko na alam kung throwback ito, kasi siya parang may pinost dito na mga pictures nila kasama si Daddy Bay 1 hour ago. So Santa Rosa, Laguna, happy yarn. Sabing ganoon, mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung may bago silang trabaho or ito pa yung part na gumagawa sila ng mga gagawin sa McDonald's, mga kasembreros. Parang yung mga kasamahan ito ni Ken, mga kasembreros, no, or family niya yata, mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung sumama sila sa outing or nagbakasyon sila, no, kasama ang Fulkerson family. Kasi kumpare naman ito si Ken ng Ken Creative Design, mga kasembreros. Or talagang tao dito, may pinapagawa na naman si Daddy Bay sa doon sa kanila. No, po pwede, no? Mga kasembreros and mga Catlinatics. So talagang super blessed nito si Ken na maging part ng Fulkerson family, mga kasembreros. Na kung saan ay sobrang bait, no, at saka sobrang galante ng kanilang mga amo mga kasembreros. So yun po, actually yun lamang sa ating sa ating Kathleen items, mga kasembreros. Ipi-play ko itong BYD na short message ni Alden, tapos yung ayun, so yung na-feature siya, na parang trivia yung kanyang kabaitan, and then yung bumisita yung isang fan or vlogger sa McDo ni Alden sa Santa Rosa Bayan. So para marinig niyo po yung mga sinasabi niya dito mismo, mga kasembreros. And then after nyan ay yung Word of God, of course, na sobrang ganda at sobrang relevant, mga kasembreros, sa ating buhay araw-araw. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa, and enjoy listening and watching these videos. Alam mo ba na ang isa sa pinakaminamahal na aktor sa Pilipinas ay hindi lang dahil sa husay sa pag-arte, kundi dahil sa puso niyang handang magbigay.
Ito ang kwento ng kabutihan ni Alden Richards. Number 1. Alam mo ba na si Alden Richards ay kilala sa pagpapahalaga sa pamilya at pagbibigay prioridad sa responsibilidad bilang anak? Para sa kanya, ang tagumpay ay walang saysay kung hindi ito na ibabahagi sa mga mahal sa buhay. Number 2. Bukod sa pag-arte, ginagamit ni Alden ang kasikatan niya para tumulong sa mga nangangailangan mula sa donasyon hanggang sa pagsuporta sa mga programang pangkawanggawa. Marami sa mga ito ay ginagawa niya ng walang inaasahang kapalit. At number 3. Sa kabila ng kasikatan at tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba at magalang. Maraming nakakatrabaho niya ang nagsasabing ang kabutihan niya ay pareho sa harap at likod ng kamera. Minsan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinikita, kundi sa dami ng pusong natutulungan. So guys, finally, open na po ang McDo dito po sa Santa Rosa Bayan. Ang McDo po ni Alden. Dito lamang po ito matatagpuan sa bayan. Katapat lamang po ito ng Santa Rosa de Lima Parish Church. Malawak po ang parking and ang kagandahan po dito ayon sa aking nasagap na balita, ito po ay 24 hours, kaya naman anytime pwede po tayong mag-visit dito. Comment down below po kayo dyan kung gusto nyo na i-tour ko naman po kayo sa loob ng McDonald's. Bye bye, see you on my next video. One of the first units of the BYD store. Yes, actually. So, grabe lang sir, it really suited my daily lifestyle with its performance, its power, and its... Sobrang ganda po ng ating Word of God. Sana po ipakinggan natin. Ang title po ay Ilaw para sa Iba. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Sa atin po, na-try po ba natin na kunwari tayo lang yung may ilaw. Tapos, yung kunwari sa madilim na area tayo, may kasama tayong mahina or hindi siya nakakalakad ng maayos. So, kailangan yung ilaw, itatapat natin sa kanya or ibibigay natin sa kanya. Or tayo yung mag-iilaw, tayo yung hawak ng ilawan. Tapos, para ilawan natin siya habang siya ay naglalakad, no? Habang kayo po ay pumupunta sa inyong destination or sa inyong gustong puntahan, mga kasembrers. So, try po ba natin yung ganon na... Siyempre, sa ano lang yun, sa, kunwari pag nasa city ka o nasa Kabiasnan ka, iba naman yung, dito yung situation kapag nasa probinsya ka talaga. Dito pag sa probinsya ka, lalo na kapag nasa liblib ka na lugar, kailangan mo talaga ng, kunwari pagkagabi, lampara, or ng sulo, no? Sulo ang tawag dito sa amin mga kasembreros. Yung mitsa, no? Mitsa din mga kasembreros, gasera. So yun yung mga term sa ilaw mga kasembreros. So kailangan mo talaga nun para mailawan, no, yung dadaanan at saka of course kung may kasama kang mahina at saka kailangan ng ilaw. So parang ikaw yung hahawak noon para mag-guide siya mga na-experience ba natin yung ganon? Kasi ito yung parang gustong sabihin ni Lord Jesus Christ sa atin. Hindi man siya literal na ilaw, no, na lampara or bulb for example. Hindi man siya literal na ganun mga kasams, pero ang buhay natin ay inutusan tayo ng Panginoon na commandment niya sa atin at paalala niya na dapat yung ating buhay ay maging ilaw tayo para sa iba. Okay? Yung mga good works, yung mga good deeds, yung mga pagtulong natin, yung mga support natin, no, yun po yung kung kaya ako po ay natutuwa mga kasamberos kasi dumadami na ngayon yung mga, alam mo yung social experiment at saka yung pagtulong talaga like sina Tim Looy, sina Pugong Biyahero, of course no, sina Ivana Alawi, at saka marami pa mga kasambreros no, na mga tumutulong talaga ng mga random vloggers, na mga teachers or mga police for example. So kasi dati talaga kapag tumutulong ka or kapag kasi sa dala ng social media na pwede ka nang masahuran no, kapag ikaw pa ay vlogger tapos nagpo-post ka sa Facebook tapos marami kang followers and views mga kasama. So, pwede ka nang sumahod or sasahuran ka ni Meta mga kasambres at ni YouTube, no? Dati kasi talagang wala, no? Sa mga 90s na mga panahon, wala talagang mga ganito mga kasambreros, talagang mano-mano. But with the advent of cellphone, of technology, mga kasambres ay, alam niyo, mas dumadami din yung
kumaga pa yung nakikita natin na when there is kindness and there's still kindness in the world mga kasembreros, there are still people who are instruments of God mga kasembreros in making good deeds, no, kindness mga kasembreros, in mercy sa ibang tao. And ang nakakabilib kasi dito at saka nakaka-amaze mga kasembreros sa mga tinutulungan tulad nila Pugong Biyahero, nila Tim Looy, no, na mga Bisaya din po mga kasembreros, ay talagang yung umaakyat talaga sila sa bundok, pupunta sa malibid na lugar para tumulong mga kasembreros. Kumbaga pa wala silang pinipili, mas pinipili nila yung mga pinakamahirap sa mga mahirap sa society natin mga kasus. Kumbaga yung hindi abot ng signal, hindi abot ng gobyerno, hindi abot ng mga tulong na mula sa lokal na komunidad. No? So parang ganun mga kasang ginagawa ng Team Looy at saka ng Pugong Biyahero and marami pa mga kasembreros, no, na mga vloggers na gano'n na parang ginawa na talagang hanap buhay yung ganoon mga kasembreros. Kasi bumabalik din sa kanila yung tulong na kanila pong binibigay sa tao mga kasembreros. Talagang nakaka-amaze, no, lalo na sa YouTube, no, kapag yung Team Looy talagang nakakaiyak, no. Tsaka pag maging si Pugong Biyahero naman mga kasembreros, talagang yung mga tinutulungan nila talagang walang-wala. So sabi nga namin kapag binigyan sila for example ng 15,000, ng 30,000, dapat ipuhunan nila, no? Kunwari bibili sila ng baboy, bibili sila ng kambing para hindi po mawala ang pera. Yun kasi yung problema, no, ng kunwari tatanggap ka ng malaking halaga for example, tapos hindi mo invest, so maubos lang siya sa pagkain, maubos lang siya sa grocery, sa bigas and so on mga kasembreros. So kung kaya parang magiging useless siya for how many days, how many months, wala na silang pagkain na naman. So balik na naman sila sa back to zero na naman mga kasembreros. So sana nga ganun, no. Pero may iba naman na talagang pinamumuhunan nila, no, binibili nilang baboy for example para hindi mawala yung pera bagkus ay tumubo siya mga kasembreros, parang sort of investment. So dito Matthew 5:16, we see a beautiful call to action. Jesus encourages us to shine our light brightly before the world. But what does it mean to let our light shine? It signifies showing kindness, love, and good deeds to others, just as Jesus did. So, may mga verse na, di ba, yung pag tumulong daw tayo ay hindi dapat yung ating kaliwang kamay, hindi makakaalam, secret man dapat yung pagtulong natin mga kasembreros. Dito po, yung intention of the heart. Kaya sinasabi ni Lord Jesus Christ dito, yung intention dapat ng ating puso kapag tumutulong tayo ay i-glorify o dakilain ng ating Diyos na nasa langit. So, sabi niya sa last phrase niya ay, sabi niya, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kung ang intention mo, kung ang motibo ng puso mo, kunwari tutulong ka para mapapabibo lang or kung ma-please yung ibang tao or para palakpakan ka ng ibang tao, para purihin ka ng ibang tao. So, yun po yung kasalanan. Kapag ang intention mo, kapag tumutulong ka, ay glorify, no? I-glorify ang Diyos Ama sa langit, si Lord Jesus Christ mga kasembreros, na kapag tumutulong tayo tapos nagpapasalamat ang tao sa atin, so sabihin na glory to God, no, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasalamat because instrumento lamang kami, instrumento lamang tayo. So, ganun po dapat mga kasusmo pa. I-point out natin yung pasasalamat o kung mapaibalik natin yung pasasalamat sa Panginoon because we are just instruments of God's goodness or good works mga kasembreros. So our actions can reflect the goodness of God, and when we do good, others may notice and turn their hearts towards Him. So isa yun kasi isa yun sa pamamaraan mga kasembreros na makakapag-win tayo. Dati sa Maynila, ginagawa namin yan, kunwari tinutulungan namin yung ibang tao. Tapos ay pag in-invite na namin sila sa church, so madali na silang maakay or papayag sila kasi tinulungan mo sila mga kasembreros sa kanilang kahirapan. So ganun po siya. So it's one way of winning people and draw them to Christ mga kasembreros, and sa awa ng Panginoon ay mag-establish sila ng relationship mga kasembreros sa Diyos. It's about more than just being seen. It's about leading others to glorify God in our everyday lives. So sabi nga natin kanina, hindi lamang ito yung intention mo na palakpakan ka ng tao or purihin ka ng tao. Ang sabi dito ay leading others to glorify God sa ating pang-araw-araw na buhay. And hindi man, not all the time mga kasembreros, no, na kunwari, hindi naman din pera lang yung pwede natin itulong Pwede natin matulong yung ating support, yung ating kunwari may kailangan nga sikasuhin, tapos naging instrument ka na matulungan or matapos mo yung
or masolve yung problema ng ibang tao o ng pamilya mo mga kasembreros, kapatid mo, asawa, anak, magulang, and so on. So, and kapitbahay mo. So, kung pa you are doing good mga kasembreros and kindness in small special ways mga kasembreros. And sometimes, hindi mo na notice na kapag natural na sa iyo yung gumagawa ka ng mabuti, tapos gino-glorify mo ang Panginoon instead of yourself, ay natural na lang siya na dumadaloy sa ating buhay mga kasembreros. And that's yun ang pleasing talaga yun sa harapan mga kasembreros ng Panginoon, na tayo po ay natural na lang sa atin pagtulong na parang you're not asking for a payment, you're not asking for any return, but you are glorifying God sa lahat ng intentions mo sa pagtulong. When we think about light, we can relate it to the hope and guidance, just like a candle can light up sharing our positive actions in faith. We help others realize that there is love and goodness in the world. So yun nga, no? May kindness pa, may kabutihan pa sa mundong ito na marami ang negatron mga kasembreros, no? Marami ang mga marami ang mga masasama, no? At saka walang panahon sa, yung iba naman talaga hindi lang masama, neutral lang sila mga kasusula silang panahon sa Biblia, but they do good, no? Wala silang time sa panalangin, pero gumagawa sila ng mabuti, no? Tumutulong sila sa kanilang pamilya, nagtatrabaho sila, nagsusupport sila sa kanilang pamilya, but it's still useless kasi yung mga kasus kapag sa atin lang, wala tayong panahon sa Biblia, wala tayong relationship kay Lord Jesus Christ. Ang mangyayari niyan, kapag tayo ay tumutulong, kunwari may trabaho tayo, malaki yung sahod natin. Tapos tumutulong tayo sa ating nanay, sa ating anak, kapatid, magulang, and so on. Tapos, kung wala si Lord Jesus Christ sa iyong buhay, ang papuri, ang pasasalamat sa iyo lang parati. Okay? Ang papupurihan mo, ang pasalamatan mo, hindi mo na kayo marunong pasalamat sa akin. So parang ganun ba? Mawalaking utang na loob sa akin. So ganoon siya mga. So instead of pointing good things and praises and adoration and thanksgiving sa Panginoon, ay sa iyo, no, sa sarili mo na po-point out yung pasasalamat at glorification mga kasembreros. By sharing our positive actions, so yan, no? Again, na-mention natin, ang ultimate goal natin ay i-direct natin yung attention ng mga tao sa Panginoon mga kasembreros, because we're just instruments of His goodwill mga kasembreros, or His kindness. So may napanood akong isang social experiment na na-flash ko na rin ito na nakaraan, na talagang may kindness pa. Yung bata, parang nilagay nila sa isang area doon sa may tricyclean, sa mga pardahan ng motor, sa may mga barbershop, karinderya. Tapos yung ulam niya ay toyo, no? Tapos yung baunan niya ay dahon ng saging or banana leaf mga kasembreros. Tapos yun, talagang there's still kindness. Okay? Nakita mo doon na talagang tinulungan siya. Sabi pa ng isa doon ay, kaya ka bang buhay ng lola mo? Kasi wala na siyang tatay, wala na siyang nanay. Sa lola na lang siya nakatira. Sabi ng isa, kaya ka ba ng buhay ng lola mo? Kasi kung hindi, kukunin na lang kita. Sabi ng ganung isang motor driver o grab driver mga kasembreros. So dito mo nakita talaga na meron pang kumbaga pa may kindness pa sa mundong ito mga kasembreros. So and ang nakaka-amaze pa doon na part is yung pinapasalamatan ng bata ay salamat sa Diyos po, salamat sa Diyos po, salamat sa Diyos. Kasi UNTV, social experiment yon. So yung UNTV is parang Christian na channel siya mga kasembreros. Furthermore, it reminds us of the power of influence. Our actions can inspire others, creating a ripple effect that goes beyond our understanding. We can act kindly. It encourages those around us to do the same. So nga, parang parang you are leading by example. So may mga tao kasi na hindi nila kailangan ng leader na maraming kuda. Nanay na maraming kuda, maraming utos, maraming tatay na maraming utos, kapatid, kuya, ate na maraming utos, and so on mga. Kung pa yung magulang natin, for example, nakita mo sobrang sipag, no, sobrang masigasig, no, sobrang faithful sa Panginoon. So, ikaw din, may hiya ka na hindi magtrabaho, na hindi tumulong mga kasus. Parang ganun ba? Sinanay ko kasi ganun eh. Hindi siya pala utos, no, talagang minsan kahit na 8:30 na ako nakakagising, ay hindi niya ako ginigising kasi alam niya ano. So parang never kong sinanay, kahit minsan 10 a.m. na ako nagigising sa umaga, ay parang never ko siyang narinig na, oy, gumising ka na, ganyan. So never po, kasi alam niya na sila trabaho lang mga kasembreros. And of course, no, salita ng Panginoon tuwing gabi mga kasembreros. So and yun nga, no, parang they're just leading by example yung aking mga magulang mga kasembreros. And I'm so thankful to God na hindi sila ganito pa nung sa Maynila pa ako, bibigyan mo sila pagsahod ko, for example,
bibigyan ko siya ng 500 doon sa Maynila. Kasi doon sa Maynila, regular ang aking trabaho, mga kasembreros, no? So, bibigyan mo na ng 500. Grabe na daw yung kanyang pasasalamat, mga kasos. Sabi ng mga katrabaho ko, ha? Binigyan mo yung nanay mo ng 500? Grabe na yung pasalamat. Sa amin, yung nanay ko, sabi, ato lang. So, parang hindi sila pakontento dun sa 500 na binigay, mga kasos. Pero yun, no, sa awa ng Panginoon ay talagang we are now living by grace ng Panginoon, mga kasos, at saka pagpapala at saka pag-ibig ng Panginoon dito sa probinsya. Kasi iba, nakumpara ko talaga, matagal ako sa Manila, talagang hindi ka nakakaipon. Imagine mo bahay mo for 5,000, tapos tubig, kuryente, so tapos pamasahe, pagkain, so lahat kasi dun dito talagang palatanim sila nanay, no? Gulay, prutas, sige, tanim, gulay, prutas. So sa saging pa lang ay talagang abundant kami, mga kasama. So yun, dito ko nakita yung pagkakaiba na hindi ka pala talaga makakapag-ipon sa Maynila kapag yung sahod mo ay sapat lang, no, doon sa mga gastusin mo at saka bills kada buwan. So sa awa ng Panginoon dito ay nakabili tayo ng baboy, no. Sa awa ng Panginoon, mga kasi iba talaga, no, yung libre yung gulay, libre yung prutas, libre yung yung tanglad. Kasi lahat talaga binibili sa Maynila, mga kaso. So share ko lang po, no. So going back ay doon nga, no, talagang tayo po ay maging good example, no. Kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, yung intention natin ay to glorify God, not ourselves, para maging pleasing po tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, salamat sa ating Word of God, ha, no. Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, kindness, and mercy and love sa ating kapwa-tao. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasama. Paalam po. I love you.